Magandang araw po mga ka-recap at welcome back po sa ating channel. Ngayong araw naman po ay ipagpatuloy natin ang kwento ni Logan McClane. Matapos nga napabagsakin ni Logan ang mga bandidong sumubok na nakawan siya, ay nakita siya ni Five Circle Mage Clayton at sa mukha niya ay makikita na tila galit siya. Tinanong siya ni Logan kung ano ang problema. Iniisip naman ni Logan kung bakit siya galit, baka siguro sa tingin niya ay napasobra ang puwersang ginamit niya sa pagsugpo sa mga bandido. At kapag sinabi niya na ayaw na nilang magtrabaho sa kanya ay siguradong magkakaproblema siya. Pero biglang nagsalita si Clayton at pinuri ang taglay na abilidad ni Logan. Nalito naman si Logan dahil magkaiba ang ekspresyon at ang salita ni Clayton. Dagdag pa ni Clayton, wala siyang masyadong alam sa mga Force user pero matapos daw niyang makita ang kakayahan ni Logan ngayon, ay sapat na ito para mapagtanto na espesyal si Logan para sa edad niya. Nahihiya naman si Logan sa papuri ni Clayton, pero sa isip niya ay hindi pala galit si Clayton, sadyang ganito lang talaga ang ekspresyon sa mukha niya. Naglakad na nga ang dalawa pabalik sa kampo kung saan sila panandali ang tumigil. Habang naglalakad ay iniisip ni Logan na sinadya niyang magpakalayo-layo para walang makakita sa kanya. Mukhang sinundan siya ni Clayton para bantayan at proteksyonan. Pero bakit naman daw niya gagawin ito? Sinabi ni Clayton na ang kanyang mga disciple ay nahihirapan dahil sa kanilang master, walang iba kung hindi siya. Kaya gusto niyang turuan ang mga disciple niya habang magkasama sila dito sa gagawing trabaho. Ayon naman kay Logan ay mukhang maganda naman ang ginagawa ni Clayton para sa mga disciple niya. Pero bakit daw sinasabi niya ito? Tanong ni Logan kay Clayton. Napatigil si Clayton at seryosong sinabi kay Logan, nais niya sana na kahit nakarating na sila sa teritoryo ng mga McClane at magsimulang magtrabaho, ay magkaroon ng oras na makapagpahinga ang kanyang mga disciple at makapagsanay. Kung kinakailangan ay siya ang gagawa ng ibang trabaho. Sana daw ay maintindihan ito ni Logan. Pumayag naman si Logan at sinabi na hindi ito magiging problema. Habang nag-uusap ay may napansin si Logan. Mana na dumadaloy mula sa katawan ni Clayton papunta sa lupa. Saan daw ito dumidiretso? Inobserbahan ito ni Logan at nakita na papunta ang mana sa tent ng mga disciple ni Clayton. Bakit daw kaya kailangang gawin ito ni Clayton para sa mga disciple niya? Nakikita niya rin na pinagpapawisan na ito. Sinabi ni Logan na kitang-kita ang pag-aalaga ni Clayton sa kanyang mga disciple. Ayon naman kay Clayton ay naturingan siyang master nila kaya maliit na bagay lang ito. Nagpatuloy sa pag-uusap ang dalawa habang naglalakad pabalik, sumunod na araw ay nakarating na nga sila sa teritoryo ng mga McClane. Dumiretso na agad si Logan sa kanyang ama at ibinalita ang mga nangyari. Tinanong siya ng kanyang ama kung marami daw ba siyang nakuhang karanasan sa Kapitolyo. Marami naman daw sagot ni Logan at napakalaking tulong daw nito sa kanya. Mabuti naman kung ganoon, mayroon pa ba siyang kailangan iulat, dagdag na tanong ni Patrick. Biglang sinabi ni Logan na ang negosyo niya sa Kapitolyo ay maganda ang ipinapakita at malapit na silang kumita ng malaki. Nagulat si Patrick sa sinasabi ni Logan. Anong negosyo daw ang pinagsasabi niya? Anong klaseng negosyo? Sinabi ni Logan na ang negosyo niya ay ang gamot na ibinigay niya sa kanila. Nagsimula na siyang ibenta ito. Hindi makapaniwala si Patrick na ang tunay na pinunta ni Logan sa Kapitolyo ay para magbenta ng gamot na pampatayo. Ayon kay Patrick ay pumayag siyang hindi makikialam sa mga kalakaran ni Logan pero sa susunod na gumawa daw siya ng aksyon, ay isaalang-alang daw muna sana ni Logan ang kanilang reputasyon at dignidad. Sa isip ni Logan ay mas kalmado si Patrick kaysa inaasahan niya. Mukhang mas nagiging maganda ang reputasyon ni Logan para kay Patrick. Ibinahagi din ni Logan na nakipagkita din siya sa Swordmaster na Duke sa Kapitolyo at nakabuo siya ng koneksyon sa kanya. Gulat na gulat si Patrick at tinanong si Logan kung si Felix Esperanza daw ba ang tinutukoy niya. Huwag daw niyang sabihin na benantahan niya rin ng gamot ang Duke. Mapagmalaki namang sinagot ito ni Logan at sinabi na benantahan niya nga si Felix. Pero galit na galit si Patrick nang marinig ito. Nakakahiya daw ang ginawa ni Logan. Pero inabot ni Logan kay Patrick ang libro na galing mismo kay Felix. Isa itong desente at sekretong sword technique. Ang Iron Blood Sword. Isa itong intermediate sword skill na garantisado mismo ng Duke. Pero gawa-gawa lang pala ito ni Logan. Sinulat niya lang ang rank ng libro noon nasa mansyon pa siya ni Felix Esperanza. Sa nakaraan niya, ang librong ito ay nahukay lang ng mga mangangalakal ng imperyo.
Noong una ay mga piling pahina lang at limitadong kopya lang ang binibenta ng mga mangangalakal pero sa hindi inaasahan ay kumalat ang laman ng libro ay ang buong kopya nito ay napasa kamay na ng mga tao na kahit karaniwang mandirigma ay nakakapagsanay na. Pero hindi pa daw ito mangyayari sa loob ng 10 taon. Kapag natutunan daw ito ng mga kabalyero ng kanilang pamilya ay siguradong malaking dagdag ito sa kanilang puwersa. Kapag pinagsama nila ang Sword Key at Divine Sword Secrets ay siguradong magiging malalaking sandata ito para sa kanila. Pero ang Blood Iron Sword daw ay gumagamit ng malakas na force at maaaring makadulot ng internal damage habang nagsisinay. Baka hindi pa pumayag si Patrick dahil dito kaya ginamit niya ang pangalan ni Felix Esperanza para tanggapin ito. Binasa ng maigi ni Patrick ang nilalaman ng libro at mukhang marami siyang natutunan at naiintindihan. Ito daw ay nasa kakaibang level kumpara sa mga lumang libro na meron ang kanilang pamilya. Napaka-superior pa daw ng kalidad nito. Ayon kay Patrick ay kapag natutunan daw ito ng kanilang mga kabalyero ay siguradong lalakas ang kanilang hukbo ng 30%. Paano daw kaya nila mababayaran ang duke sa kanyang kabaitan? Sinabi ni Logan kung ganoon daw ay may naiisip siya na alok. Pero hindi pa siya tapos magsalita ay biglang sinabi ni Patrick na kailangan niyang ma-master ito. Ito ang paraan para mapakita ang pasasalamat sa duke. Kinabahan si Logan sa mga narinig. Sinubukan pang pigilan ni Logan si Patrick dahil may sasabihin pa daw siya pero mabilis na itong umalis dahil wala na daw silang oras. Prioridad niya daw na ma-master ang librong ito. Iiwan daw muna niya ang isang bagay kay Logan. Ano daw ang pinagsasabi niya? Tanong ni Logan. Hindi makapaniwala si Logan sa binili ni Patrick sa kanya. Ang selyo ng pamilya McLean. Binilin din ni Patrick sa kanya na tulungan si Dwayne sa mga bagay-bagay. Babalik na lang siya kapag na-master na niya ang skill na ito. Hindi na nasabi pa ni Logan ang dapat niyang ipagpaalam sa kanyang ama. Pero napagtanto niya na dahil binili na sa kanya ni Patrick ang selyo ay hindi na niya kailangang magpaalam sa kanya. Tatapusin niya na lang ito bago pa makabalik si Patrick mula sa training. Bigla namang pumasok si Dwayne sa opisina nang marinig na nakabalik na si Logan. Narinig niya daw ang tagumpay ni Logan sa Kapitolyo. Kailangan daw nila ng pera. Ang perang nakuha mula sa digmaan ay hindi sapat para panatilihin ang kanilang dalawang fortress. Kaya sana daw ay iligtas niya ang kanilang pamilya gamit ang yaman na kinita niya. Pero masayang sinabi ni Logan na naubos na niya ang pera. Hindi naman makapaniwala si Dwayne na kayang gastusin ng ganoon na lang ni Logan ang mga milyong ginto. Akala niya ay nagbibiro lang si Logan at hindi daw ito nakakatawa. Pinagpapawisan na si Dwayne habang patuloy lang na nakangiti si Logan sa kanya. Saan naman daw niya ginastos ang lahat na pera? Binahagi sa kanya ni Logan na binili niya ito ng mga magic scrolls at mga material para sa konstruksyon. Bumili rin siya ng mga pagkain na aabot sa 1,000,000 kada buwan sa loob ng 1 taon para sa mga tao. Hindi makapaniwala si Dwayne sa pinaggagawa ni Logan. Parang nababaliw na yata si Logan. Sinabi ni Logan na nasa tamang pag-iisip pa siya. Tinanong niya si Dwayne kung sapat naman daw ang 1,000,000 para sa mga tao kada buwan. Ayon kay Dwayne ay sapat naman ito pero para saan naman daw ang mga scrolls at material para sa konstruksyon. Sinabi lang ni Logan na magtatayo siya ng dam. Pagkalipas ng 2 linggo ay nagpalabas ng utos si Logan na kung sino man ang kayang magtrabaho ay pinapatawag ng mga McLean para sa naaayon sa batas na pagtrabaho. Galit na galit ang mga residente ng Tesron dahil akala nila ay sinasamantala ng mga noble ang kanilang lakas. Galit na galit din kahit mga residente sa fortress ng mga McLean. Bakit daw sila magpapatrabaho sa gitna ng pagsasaka? Kung aalis daw sila ay siguradong magugutom ang kanilang mga anak. Parang pinapapili na lang sila ng mga noble kung mamamatay ng tumatakbo o lumalaban. Dahil umabot na sa ganito, mas pipiliin na lang nilang mamatay ng lumalaban. Aatakihin daw nila ang mga noble. Magkakaroon kaya ng revolusyon ang mga residente laban sa mga McLean dahil sa sapilitang trabaho o makukumbinsi kaya sila ni Logan? Alamin natin yan mga ka-recap sa susunod na mga kabanata. Maraming salamat po sa panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please like our videos po and also subscribe to our channel. See you soon. Bye!